Magandang araw mga par. Welcome ulit sa aking YouTube. Muli, meron tayong panibagong video na gagawin. Ito ay magre-rescue tayo ng isang sasakyan na nagka-trouble somewhere sa Dau, Pampanga. Halina, samahan niyo po muli ako para ipakita kung ano man po ang naging trouble ng sasakyan ito. Okay? Okay guys, bali today paalsa tayo ngayon para sa isasagawa nating pag-rescue dun sa aming sasakyan na nagkaroon ng problema. So naka-stay siya ngayon dun sa Dau, Pampanga. So gagamitin natin ngayon tong service ko para sa pag-rescue. Ngayon titingnan natin. So nagdala na tayo ng mga gamit din para sure tayo. Yan, may gamit na rin kaming mga damit kasi yung pinag-stayan ng sasakyan na kaproblema is doon sa bahay ng aking kapatid. So doon muna namin siya pina-emergency stop. So dala natin lahat yung mga kailangang gamit dyan, mga llave, mga electrical. Okay? Okay. Twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March to fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. Glory fight till dawn. A battlefield where legends birth. Never back down, never earth. Blood stains ground but we won't yield. Against odds rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face comments wide. Our destinies stand as one. In endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath across the sand. Battle rages will never yield. March to light, spirit seal. Chaos world, we carve our name on history's walls through fame's flame. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face come and fight. Our destinies stand as one. In endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath across the sand. Across the sand. Okay guys, bali nakarating na tayo dito sa lugar ko saan natin in-stay muna yung re-rescue natin. Ito. Bali ang sasakyan na to guys is yung Isuzu Travis. So kahapon kasi kagabi, actually kanina lang yon, inabot ng madaling araw. Opo. Nung kasagsagan ng biyahe nila, pag entry nila ng Exitex, biglang nag-low power ang makina.
at biglang merong naging check engine sa nalobas sa dashboard. So nung iginapang nila sa EasyTex, hindi na siya makatakbo ng mabilis. So pinakamabilis na niya is nasa 30 na lang ang takbo. So mas bitarapat na lang nilang umexit sa pinaka malapit na exit. Kaya ayun, dito bumagsak sa Mabalacat muna sila. Ngayon hindi na nila itinakbo ng MacArthur kahit na sabihin natin na umaandar pa, kasi merong maahunin minsan doon, o kaya mga baka ibig sabihin mas magka-trouble pa ng mas malala. So nirescue na lang natin sila kagabi para do sa mga dala nilang dapat iluwas ng Manila. So ngayon nandito siya, i-check up natin kung ano yung mga naging problema. Okay guys, bali subukan nating i-start. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon ng kanyang makina. Medyo mainit. Okay, start natin. So ayan, bali yung makina niya may nginig. Nanginginig yung makina niya. One click start naman siya. Kaso nga lang, ayan, parang may palya yung makina niya. And then pag ni-revolution natin, ayan ayan sagad na ang tapa ko. Nasa 1,500 RPM pa lang siya. Pero yung tapak ng pako yan, sagad na yan sagad na yan yan, nilalaro ko pero walang galit ang makina. And then may check engine siya. Okay, ayan nanginginig siya. Ayan binobomba-bomba ko siya, medyo lumalakas ang konti pero sagad na rin yung tapak ko. Pero binobomba-bomba ko kung medyo pipick up, wala. Ayaw. Okay, so scan muna natin. Tingnan natin kung ano yung i-declare niyang fault dito. Okay. Okay guys, bali nasaksakan na natin siya ng scanner. Ito, naka-start na rin. So i-check natin sa scanner kung ano yung makukuha nating code nito, kung ano yung problema. So diagnose. So reading lang muna siya. Okay. Read code tayo. So ito yung nakuha natin, P0202, generic injector circuit open cylinder 2. So yan ang ititrace natin kung ano yung klase ng problema. Okay guys, bali yung code na P0202 na nakalagay yung cylinder 2 open circuit sa injector or yung sa wiring. Maaring ang problema nito is pwedeng misfire, walang kuryente pumapasok sa ating injector number 2, kaya nagkakaroon ng misfire doon sa cylinder number 2. Or baka talagang may problema ang injector, kasi kung mapapansin natin kanina, palyado yung makina tapos walang power. Ngayon eto, papakita ko sa inyo kung saan yung part na yan.
Okay. Bali, dito natin makikita yung sinasabi niyang sine. Wait lang. Sabit ko lang to. Okay. Okay. Sige. Okay guys. Okay mga par. Bali, yung binabanggit niya doon sa code na P0202 na second cylinder injector ang may problema. So yung mga possible cause nun is maaaring sa electrical nito. Ito yung ating injector 2. Siya ay nagbibigay ng supply ng diesel sa ating cylinder number 2. Ngayon, possible na problema is electrical dito or mismong injector or pinaka-worst siguro kung sakaling sa PCM na niya may problema. So ngayon, ang gagawin natin is basic troubleshoot lang muna. So i-check natin tong linya na to. So baka mamaya naglo-lose contact lang to, and then tingnan natin. Baklasin ko lang muna and then i-test ko lang muna. Okay? And guys, bali nabaklas ko na. Tinira muna natin siya ng cleaner. Ito. Nalinis na natin to. Punasan lang muna natin. Nung na-open ko siya, medyo marumi na rin talaga tong mga sakit na pinagpapasukan niya. So yan. Linisin natin mabuti. Sana makuha natin to sa cleaning lang, kasi kung hindi to makukuha sa cleaning lang. At na-check ko na rin pala tong linya. Hindi ko lang na-i-video. Meron naman siyang kuryente. May kuryente siya nung binunot natin. Ngayon, nilinis ko. So, tingnan natin. Nasundot natin siya ng tester. Ngayon, gumawa ako ng improvise sa pan-tester kasi ito, kung mapapansin nyo, itong test light ko, nilagyan ko siya na maliit na kapiraso ng wire, na strand ng wire. Kasi itong dulo ng test natin ayaw pumasok dun sa loob. So hindi ko matest nung una, akala ko walang kuryente. So ginawan ko siya ng paraan para mapapasukan natin ng maliit na wire para ma-check natin kung may dumadaloy. So ngayon, positive naman tayo doon. Merong kuryente. So kung hindi babalik yung mismong power nito at naikabit na natin, mas nakakalamang itong injector ang merong problema. So possible baka kailangan nating ipa-calibrate yung injector nito. So ngayon ito, sinubukan ko linisin muna, baka lang naglulus dito sa loob ng pinakasakit kasi matagal na rin to. So ngayon lang din nabuksan tong at nalinis to. Ngayon subukan natin, i-blower ko lang muna to. Sandali, i-blower ko lang muna. Okay, meron tayong improvised blower dito. Ito. Para lang. Para masundot ng hangin yung butas na yun, pero napisikan naman natin ng contact cleaner to. Okay, ngayon subukan natin. Okay, isalpak natin. Yun.
So ito yung pinaka-rubber base niya. Pinaka-protector niya sa mga alikabok. So yan. I-check natin i-start ngayon. Sandali. Lilipat lang ako sa kabila. Okay. So hindi ko muna ikakabit yung scanner. Titingnan muna natin yung performance ng makina. Kung ano ang kahinatnan. Okay. Okay, start. Ayan guys. One click. May check engine pa rin siya. Pero mukhang maganda ang naging resulta kasi naging normal yung andar niya. Nawala yung palya. Sana okay to. So tingnan natin ngayon yung RPM niya kung lalakas. Yun. Guys, nakuha natin. So bumalik yung power ng makina. So kanina sagad na sagad yan. Sagad na sagad na ako, nandito lang siya. Yan, hanggang dyan lang siya. Ganyan lang siya, sagad na sagad na tapak ko. Ngayon, ito yung tako. Wait lang. Ayan. So, tatapakan ko siya. Ayan guys, so. Ayoko lang biningkin ng gusto pero kaya nyo umabot na hanggang 400 RPM. 4,000 RPM, sorry. So, ang layo sa kanina. So, i-road test ko muna to. So, check natin kung walang magbabago. Kasi, ang naging kaso nito sa kasagsagan ng biyahe, dun tingin ko sana nag-lose contact lang yung wire ng ano. Ngayon, isasalpak ang kulit ng scanner to para yung check engine ma-correct natin. So, sandali lang, i-ano ko lang scanner natin. So, ito, okay na to. Ito na lang galit ng makina. So, yung check engine na lang, i-ano ko. I-correct natin. Okay, sandali lang. Isalpa ko lang yung ano, tapos balikan ko kayo. Okay guys, bali naikabit ko na ulit yung ating scanner. So yan, i-on muna natin yung ignition. Ayan. So check muna natin, diagnose natin. Okay. So ayan pa rin yung code nya. And then pasok tayo. So back, try nating i-erase yung code nya. Yan. So processing siya ngayon. Try nating i-erase yung code. Weird. Okay, guys, kung nakita nyo, nagkulay green na tayo. So ibig sabihin wala na siyang nadedetect na code. Ngayon subukan natin i-start kung mawawala na tong check engine. Yun! Ayos! Okay na guys. Nawala na yung check engine. Kaya wala na rin siya nadedetect na code. Okay? So, buti na lang, yun lang ang naging problema natin. Kasi, kung nasa linya at wala talagang supply yung injector natin, malaking trabaho din yun kasi ite-trace natin kung saan nagka-problema. So, ngayon, kung meron namang supply at hindi pa rin nawala yung code nya, nakakalamang po injector ang naging problema. So this time, ang naging problema lang talaga is loose contact between sa socket at saka doon sa injector socket niya. So nakuha natin sa cleaning. Ngayon, ang gagawin ko, ita-travel ko na muna to, pero
lilinisin ko na rin lahat, pati yung mga linya ng injector 1, 3, tsaka 4 para sure na tayo. Kasi yon, kaya nangyari yon, sign na yon na talagang dumudumi na o nagkaka-umido yung mismong mismong mga terminal ng ating injector. So ngayon, check natin. Okay. Ayan. Okay na siya. Guys, okay na. Ayan guys, bali nagsasagawa na ngayon ako ng cleaning natin para do sa sa linya ng injector 1, 3, tsaka 4. So para lahat sabay-sabay na nating nalinis ngayon to. Okay? So linisin na natin to and then road test tayo guys. Okay guys, road test tayo. Subukan natin ngayon sa daan kung ano yung power naman ng makina sa batak niya. Okay, start ulit tayo. Okay. So wala tayong check engine. Okay, ngayon subukan natin. Okay guys. Ayan. Okay naman yung batak niya. So ikot natin dito. Yun, tumatamba na. So ito nung nagka-trouble tong sasakyan nung madaling araw, ang kaya niya takbuhin is hanggang 30 lang. So ngayon, ayan, ibang-iba na yung arangkada niya ngayon. So maganda lang, nagbalik na ulit yung power niya. Medyo malapit lang itong iniikutan natin, pero sa primera, segunda hanggang tersyera, ramdam na ramdam po na yung power ng makina. Subukan natin ito, makabahaba. Ito po. Konting arangkada lang, pumapalo na kagad ng 30. So arangkada pa lang yun. Okay. Medyo marami ng humps dito sa ating pinagro-road kasan. At tayo na niya nung may problema pa yung injector number 2. Pag maarangkada ka, nanginginig ang makina, tapos parang ayaw bumatak na nalulunod. So ngayon, inom yung power ng makina. Okay guys, okay na to. So, hindi tayo masyadong naggastusan. So, kailangan lang natin meron tayong tools na pang check o yung scanner na tinatawag. Kasi mahirap manghula kung sakaling dinadiagnose lang natin kung ano yung nakikita natin sa kondisyon ng makina. Sa mga ganitong klaseng sasakyan, hindi tayo pwedeng mag-trial and error lang. Kailangan talaga gagamitan natin ng scanner. At saka kung paano natin iintindihin yung binabato ng scanner, yung binabato niyang problema. Okay guys, muli hanggang dito na lang ang aking video. Sana nakapulutan nyo ulit ang kaunting idea para sa pagdi-DIY ng inyong mga sasakyan pag naka-encounter kayo ng mga ganitong klaseng problema. Muli, hiling ko lang po sa inyo, paki-like, subscribe, and share na rin po ang aking YouTube channel. Thank you and God bless you all.